Hello mga kadiskarte, welcome sa aking vlog. Isa akong OFW dito sa UAE na mahigit 24 years nang nagtatrabaho sa Abu Dhabi bilang isang supervisor at the same time home baker. Tara, samahan niyo akong gumawa ng cake. Kagagaling ko nga lang ng night shift at pag-uwi ko ng bahay, tinapos ko na agad yung mga orders ko. Buti na lang talaga bago ako pumasok kagabi, inassemble ko na lahat. Yung dalawang cake na order sa akin ngayon, nilagyan ko na siya ng filling at pinroasting ko na rin. Kinram coat ko na din. And pati yung cupcakes, nilagyan ko na rin siya ng filling. So, nilagay ko lang siya sa ref. Dalawang customized pala yung order sa akin ngayon. Isang mocha cake, ito yung ginagawa ko. And then, request pala sa akin ni client na yung size ng cake is 8 by 4 inch. Kaya talagang mega sukat pa talaga ako dyan. Kasi ayoko naman na sumobra or ayoko rin na kumulang yung height. So, ganito lang naman ako mag-frosting. Repeat lang. Katulad ng mga ginagawa ko ng mga previous na vlog ko. Pagkadating ko nga sa bahay after work, inumpisahan ko na agad yung paglagay ng final coat dito sa ating mga cake. So, inumpisahan ko agad itong chocolate cake. So, ang umorder pala sa akin ito ay first time client ko. And may mga request pala siya dito na less sugar daw. So, ang ginawa ko, binawasan ko yung sugar and then hindi ko rin siya nilagyan ng masyadong maraming filling, which is yung chocolate ganache. Ginagamit ko palang whipped cream ngayon kasi nga since nagtaas na nga yung mga bilihin, pati yung whipped cream, tumaas na din yung ginagamit ko dati, which is yung mocked up. So, ang ginagawa ko, minix ko na lang siya ng rich whipped cream and then yung mocked up. Bali, half-half. Kasi yung rich whipping cream, super stable talaga siya. Kahit na gagawin mo siya the same time and then i-deliver mo siya, talagang hindi talaga siya naghuhulas or hindi lumalambot yung icing. Kaya yun ang ginagawa ko. Ito na nga, nag-frosting na ako dito sa pangalawang cakes natin, which is napaka-simpleng tingnan pero matrabaho pala. Kasi, ang ginawa ko, instead na whipping cream yung pang-design ko sa cake, ginawa ko siyang fondant. Kasi nga, alam nyo, nanginginig-nginig pa yung kamay ko, pasmado. Hindi ako ganun ka-confident na magpa-pipe ng mga design sa cake. So, instead, ginamitan ko na lang siya ng fondant. And yung topper pala, ganito yung ginagawa ko, lalo na dito sa UAE, sobrang init. So, kahit na set na yan overnight. Nilagyan ko na siya ng fondant, yung ating mga edible print, and then pinapatigas ko lang siya overnight. Hindi pa rin talaga siya stable. So, ang ginagawa ko, nagme-melt ako ng white chocolate, then pinapatungan ko sila. Lahat ng mga nakatayo na topper, yun ang ginagawa ko para maging stable at hindi lalambot yung mga topper. And yung mga nakadikit naman sa mismong cake, hindi mo na kailangang lagyan ng melted white chocolate. Ina-assemble ko na nga itong mga cake topper natin, and may mali nga ako dito kasi nilagay ko muna yung face ng cat. Ito nga. And naalala ko, meron palang banner. So, ginupitan ko muna, binawasan ko yung mga banner kasi hindi na kasya, natatakpan na yung mukha. Buti na lang, hindi masyadong takip na takip. Nagagawan ko pa rin ang paraan kahit papaano. Nagpa-pipe na nga ako dito sa ating cake. So, hindi ko masyadong nasunod yung kulay talaga ng inspo na sinend sa akin ni ma'am. Kasi nga, medyo nasobrahan ko ng food color itong blue-green. So, ito namang pink, medyo iba yung kulay. Iba yung pagka-pink parang bright yung pagka-pink ng inspo na sinend sa akin ni client. So, wala akong maisip na ilagay dito sa ating mga cupcakes. So, ginawa ko na lang, nilagyan ko siya ng sprinkles. So, sinunod ko na nga itong pangalawang cake natin. Naglalagay na nga ako ng dedication. So, ganito lang pala ako maglagay ng dedication. Ginagamitan ko lang siya ng toothpick para pantay-pantay yung pagkalagay ko. And iwas, malit na rin, alam niyo yun. Kasi nga, pag once na nagkamali ka, agoy, kailangan mo siyang ulitin lahat from the start. So, nilalagay ko na nga itong mga topper natin or yung mga design ng cake. And meron pala ako ditong isang design na hindi kayang gawin sa fondant. Kaya no choice talaga ako. Kailangan ko mag-pipe. So far naman, na-execute ko naman ng maayos. Ito na nga yung final look ng ating pangalawang cake. And sabihin nyo nga kung magandahan kayo. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and see you on my next video. Ito pa pala yung pangalawang cake. Nakalimutan ko. Buti na lang naalala ko na may pangalawang cake pa pala tayo. So, yun lang. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!